Alright mga ka-ideas, good morning. Time check tayo. Ayan. Kung nakikita nyo, 9:50 mga ka-ideas. Bali, ang gagawin natin ngayon dito sa ating service is magre-replace tayo ng oil. Kumbaga mag-change oil tayo, tapos isasabay na rin natin yung pagpalit ng coolant. So ayan mga ka-ideas, bali itong langis natin dito, ito yung galing sa kasa, polysynthetic. Bali inipon ko to mga ka-ideas kasi po dalawang bisis ako na nagpa-change oil doon kasi hindi pa natin masyado gamay. Yung pangatlo, ayan, nakaipon na tayo ng yan 8 liters kasi bawat may tira na siya na 2 liters, tapos naka-4 na liters tayo yung inuuwi kasi natin. So ayan, hindi na tayo bumili. Bali may tira pa tayo dito sa isa, ayan, binigyan din tayo, pero medyo ano na siya, hindi ko alam kung gamit na, kaya hindi ko siya gagamitin. So bali yung tira natin ang gagamitin, which is eksakto naman na yun kasi 8 liters. So yung coolant bago yun mga ka-ideas. So nakasave tayo ng dito kasi yung polysynthetic oil natin dito kasi sa pag ginawa natin sa kasa nasa 600 plus siya. So nakatipid tayo, nakasave tayo ng 600. So bali ang binili lang natin mga ka-ideas is itong coolant. Kalimutan ko na kung magkano ang presyo. Bali galing din ng kasa ito. Ngayon magbabaklas tayo dahil dalawa yung gagawin natin, change oil tapos replace ng coolant kasi nakita ko dun sa manual niya, pag umabot ng 1 year yung ating service, palit coolant tayo. Ito mahigit 1 month na, kaya dahil mahigit 1 month na siyang nag-overdue, hindi natin asikaso kasi may mga ginagawa tayo. Yun, araw ng linggo pahinga, pero instead na magpahinga tayo, dito tayo sa ating service kasi kailangan natin pangalagaan nating service mga ka-ideas. So mga kakliki dyan, huwag natin nahayaan na mababara ng langis kasi doon magkakaroon ng epekto rin sa ating makina yon. Kailangan hanggat maaari bigyan natin ng time na magpalit tayo ng langis. So ngayon kaya ito dapat 1,000 every odometer natin magpapalit tayo, pero halos umabot na siya ng 2,000, kaya ngayon kailangan palitan na natin. So ngayon tara mga ka-ideas, magbaklas na tayo at madrain na natin yung langis nya. Kukuha muna tayo ng lalagyan mga ka-ideas ng lang. So yan mga ka-ideas, baklasin na natin yung bolt sa ilalim, nandun natin padadaanin yung langis na papalitan natin.
para hindi siya pasukan ng ano, dumi. Habang nag-drain tayo, tatanggalin natin itong cover ng refrigerator. Yan mga kaidiyas, update ulit tayo sa ating ginagawang pag-change oil. Bali, man-drain na natin mga kaidiyas yung oil tank nya. Ito yung nakuha natin mga kaidiyas. Ayan. Bali, 8 liters siya. So, ibig sabihin, ang ipapalitan natin dun sa empty tank nya sa oil is 8 liters din ang ilalagay natin. Bali, ito siya mga kaidiyas. Ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo kanina nung sinaling ko dito kasi use oil naman na ito. So bali dalawa na yung naipon ko mga kaidiyas na pinagpalitan ng langis. So ito idadala natin sa kasa kasi doon ang tamang pagtatapon ng langis, or ipunta natin doon sa mga shop na halimbawa kagaya ng Caltex na may nagre-repair kasi may mga lalagyan sila nito ng mga use oil. So ito itatabi muna natin tong use oil kasi pag napadaan tayo o dadalhin natin ito doon sa kasa or sa may mga pwesto ng shop na nagre-repair na nag-change oil ng mga sasakyan. So may mga ngayon mga kaidiyas, bali binanlawan ko siya ng kasi may sobra pa ako dito nahanapan ko. Yan. Bali binuhusan ko siya ng siguro mga 4 liters, parang banlaw lang, bago ko siya salinan ng bagong langis. So ngayon tapos na tayo sa di-drain, nabanlawan na natin kahit paano siguro natanggal yung mga tira-tira doon na konti na old na langis. Ito mga kaidiyas, ang dumi pa rin yung pinangbanlaw natin. So kukunin natin yung ito kasi nahulog. Ayan, proceed na tayo sa pagsasali ng pero ilagay muna natin tong bolt plug nya. Punasan natin maigi mga kaidiyas. Sa pag naglagay pala kayo nito mga kaidiyas, sa mga baguhan, wag nyo kalilimutan na ilagay itong pinaka-washer nya. Kasi pag wala yan, possible na mag-leak yung langis nyo once na uminit na yung makina natin. Hindi nyo namamalayan, tumutulo, magtataka kayo bakit may tulo sa ilalim ng oil tank nyo. Hindi nyo napansin na hindi nyo na ilagay yung washer. So isa sa mga mga kaidiyas, sa mga baguhan na nag-DIY na pagpalit ng langis sa mga motor, kailangan natin i-secure na may balik natin yung washer, dahil isa rin siya sa nag-i-stop na tumagas yung langis natin. At saka make sure na kailangan mahigpitan natin itong mga kaidiyas ng maigi, pero wag naman na masyadong mahigpit kasi baka ma-loose thread. Mas malaking problema mga kaidiyas pag na-loose thread itong ating bolt, dahil sa part ito ng makina. So kailangan alalay lang sa paghigpit. Ayan mga kaidiyas, napunasan na natin. Babalik na natin siya.
Tapos pupunasan natin yung ilalim ng pagsasalpakan natin nito. So tara mga kaidiyas. Para mga ka-ideas, pag nagpalit tayo, mas maganda mayroon tayong ganito para hindi tayo mahirapan o hassle na sinasabi nila, kasi pag wala tayong ganito mahirap magsalin. Mura lang naman ito pag mag-order kayo sa Shopee, 30 pesos lang ito. So tara, magsalin tayo mga ka-ideas. So ayan mga ka-ideas, ayan, tinanggal ko na pala itong cover nya. Ayan, kasi magpapalit tayo ng coolant. Yun nga lang, wala tayo nabiling pang plus nito. So ang mangyayari, palit coolant lang tayo mga ka-ideas. Titingnan natin mga ka-ideas yung difference nito, yung old saka itong papalit natin na ito bago, kung anong pagkakaiba nya. Kasi sabi ng iba, nakikita ko, naluluma ito. Sabagay, totoo naman talaga maluluma yan kasi ginagamit natin araw-araw. Kaya siguro kailangan natin magpalit ng coolant para kasi ang bali mechanism kasi ng coolant nito, or concept ng coolant na kaya naglalagay tayo dito sa ating service or sa mga makina, kasi ang trabaho niya ay para palamigin ang ating mga makina. So ngayon, kaya siguro kailangan natin magpalit or palitan ng bago para mapanatili niya na ang lamig ng ating makina, para magawa niya yung trabaho na mapalamig niya ang ating mga makina. Kasi pag luma na yung ating coolant, siyempre parang pagkain din yan, pag luma na, panis na, hindi na natin kakainin kasi makakasira na. Siguro ganun din ang sitwasyon dito sa ating mga coolant. So kaya ang gagawin natin mga ka-ideas, siguro i-drain natin itong muna, tapos siguro ito tatanggalin ko kasi balak kong linisan siya or hugasan kasi medyo madumi na. Ayan, siguro madali lang naman siguro ikabit, or tingnan natin kung ganyan na, kasi para hindi na tayo or basta tingnan natin mga ka-ideas kung tatanggalin natin, kasi papalitan din natin ng laman yan. So tara mga ka-ideas, i-drain na natin. Bali may nakuha na tayong ito lalag. So yun guys, natapos natin i-drain na. Ito yung luma mga ka-ideas. Ngayon magkakaroon tayo gagawa tayo ng comparison between dun sa luma at saka bago na coolant.
ito. Ito yung kinuha natin sa kasa. Ngayon, tingnan natin kung anong pagkakaiba ng kulay nila doon sa bago at sa luma. And guys, ito yung na-replace natin o natanggal doon sa radiator natin na luma. Nagawa tayo ng comparison dito sa bago na kinuha natin kasi magpapalit nga tayo ng coolant. Kasi 1 year na ito, nakita ko kasi mga ideas doon sa manual natin na pag nag 1 year daw, kailangan natin magpalit ng coolant na. Hindi na natin susundin yung sinasabi ng iba na 2 to 3 years magpapalit ng coolant. So agahan na natin para magawa ng trabaho ni coolant na mapalamig yung ating mga makina o ating makina na ginagamit nating service. Kasi yun ang trabaho ni coolant, palamigin ang ating makina sa ginagamit nating service. Kasi pag luma na siya, hindi niya na natagagawa ang trabaho niya na palamigin yung makina natin na ginagamit. So ito mga ideas, ito yung bago. Tingnan natin kung anong pagkakaiba nila. Yun, halos the same lang sila mga kaidiyas. Tingnan natin dito sa luma. Yan mga kaidiyas, may makikita nyo ang diferensya dito sa bago at saka dito sa luma. Ito yung bago mga kaidiyas. Ito, dito siya. Tapos itong luma, dito siya mga kaidiyas. Makikita nyo mga kaidiyas ang layo ng diferensya. Patunay na kailangan talaga magpalit natin ng coolant. Kasi para magampanan ni coolant yung trabaho niya na palamigin ang ating makina. Kasi kung hindi natin gagawin yung mga kaidiyas, ganito ang mangyayari. Parang ano rin yan mga kaidiyas, pagkain. Pag hindi na o tumagal yung pagkain, tapos kakainin natin, masisira ang ating tiyan. Meron din si coolant, pag tumagal siya na hindi na napalitan natin, masisira ang ating makina kasi hindi niya na magawa ang trabaho niya na palamigin dahil luma na siya. Doon naman sa mga nagtatanong mga kaidiyas kung may naka-indicate ba ito na expiration sa ating coolant. Base sa aking pagbabasa mga kaidiyas, walang expiration ang coolant natin. So yun mga kaidiyas, paglagay na tayo ng coolant or mag fill up na tayo doon sa may radiator natin para may balik na natin yung mga natanggal natin. Mga kaidiyas, yung pag-fill up pala nito ng coolant ay hanggang dito lang sa may dito, wag natin ipupuno o isasagad kasi yan yung magkukos na mag-overheat dahil wala na siyang sisingawan. Hindi na siya makakapag-feed dahil mababara niya na itong butas dito papunta dito sa reservoir natin. So ang pag-fill up ko nito mga kaidiyas, kumbaga hanggang dito lang yung level na ito. Huwag natin isagad dito sa pinaka-taas. Pakita ko sa inyo mga kaidiyas yung fill up natin. Hanggang dyan lang itong level nito. Huwag natin pupunuin dito hanggang dito sa ibaba mga kaidiyas kasi baka yan ang mag-cause ng overheat natin dahil bubulwak na yan. Hindi na makakapaglaro yung coolant natin papunta dito sa reservoir kasi nagpipre yan. So ang pag fill up ko lang nito mga kaidiyas hanggang dito lang, ayan, sa may ilalim itong level na ito, dito lang, huwag natin pupunuin. So ngayon ito na naman ang lalagyan natin na reservoir hanggang dito rin sa may nakalagay, naka-indicate na may linya dito mga kaidiyas. Hanggang dito lang tayo magpipill up. Yan ang susundin natin.
So tara, pilapan natin mga kaidiyas. So yan mga kaidiyas, dahil wala tayong gamit na pangsalin, so ito ang gagamitin natin, cup na maliit, dahil hindi magkasya yung ito pag nagsalin tayo. So isasalin na lang natin dito sa cup, tapos isasalin natin doon sa may reservoir natin o coolant tank, kasi lalagyan natin siya mga kaidiyas. So bali ho, babanlawan ko muna siya mga kaidiyas, make sure na wala siyang tubig. Yan, binanlawan muna natin, saka tayo magsasalin. Tanggalin na natin tong cup mga kaidiyas. Yun mga kaidiyas, tapos na tayo. So yan mga kaidiyas, bali naglagay ako dito ng basahan, para kung sakaling may tatapon man, at least hindi pupunta doon sa loob ng ating dito makina. So ayan, ito yung label natin mga kaidiyas. Sinundan lang natin, which is mayroon na itong radiator natin, tapos itong reservoir natin o coolant tank, napila pa na natin. So bali maglilinis na lang tayo mga kaidiyas, tapos ibabalik na natin yung mga tinanggal natin. Ayan. So ngayon isasabay ko na sana yung paglilinis ng panggilid natin, kasi may nararamdaman na ako, pero wala tayong nabili na CVT cleaner. Kulang na yung pinanlinis natin noon, wala nang kalahati. So siguro next na lang, kasi hindi pa naman masyadong ma-vibrate yung natin, manibela. Next na lang, ito lang muna ang gagawin natin mga kaidiyas, yung pag-change oil natin, tapos pagpalit ng coolant sa ating radiator. Dahil nakita natin dun sa manual na tawag dito 1 year kailangan na natin magpalit ng coolant, which is sabi nila 2 to 3 years bago ka magpalit. Pero mas maigi na yung maagap mga kaidiyas, at mas maigi na yung bago ang ating mga nilalagay, para hindi na maapektuhan yung ating makina. Kagaya ng sa langis, kailangan alagaan natin mga kaidiyas yung ating langis. Wag natin i-stackan ng matagal, na susundin natin yung 5,000 or 10,000, yung ibang tagal. Mas maganda, di bali ng gumastos mga kaidiyas, wag lang masira yung ating makina, kasi mas mahirap pag ang makina ang tinamaan, mas malaki ang gastos compared doon sa langis na pagpapalit natin. Ganun din dito sa radiator mga kaidiyas. So ayan mga kaidiyas, tapos na tayo sa pagpapalit ng langis at saka coolant. Hindi naman na ito siguro madali naman na ibalik to. Update ko na lang kayo mamaya mga kaidiyas, pagkatapos nitong balik natin yung mga accessories, tapos i-check natin kung okay yung under nito. Alright mga ka-ideas, update tayo sa ginagawa nating pagdi-DIY dito sa ating service na 125 Click version 3. Nakapag-change oil na tayo at nakapag-replace na tayo ng coolant. Inalis natin yung old na coolant, pinalitan natin ng bago. So mga ka-ideas, ito na yung ating service. Bali, ang natira sa coolant natin mga ka-ideas is marami pa. Ayan, siguro lang, nasa
ano lang nabawas dito, wala pang 1/2. Tapos yung ano natin, ito 8 liters yung pinalit natin na langis. So mga kaidiyas, okay na tayo, ready to rides na naman ito. Siguro yung paglilinis ng panggilid natin mga kaidiyas is sa susunod na linggo or next weeks na lang, kasi bibili pa tayo ng CVT cleaner dahil konti lang yung CVT cleaner natin. So importante kasi yun, mas maganda yung panglinis kisa sa gasolina. Ang gasolina maganda lang sa mga grasa pang tanggal, pero pag tinamaan yung rubber natin, yung mga o-ring, delikado, kakainin niya. So kaya hindi tayo gumagamit ng gasolina masyado. Sa mga ano lang, metal, ginagamit natin yung gasolina mga kaidiyas. Pero yung sa mga plastic, mas maganda CVT cleaner ang gamitin natin para safety. So yung mga kaidiyas, okay na, tapos na tayo. Ayan. Ibalik na natin. Bali itong tie haggard natin, binawasan ko itong mga kaidiyas kasi tumatama dito sa cap ng ating absorber, shock absorber. Ayan, makikita nyo. So nagiging banking itong siguro wala naman sa 1/4 yung banking niya, pero pag tiningnan mo maigi, mahalata mo. Kaya ang ginawa ko, binawasan ko para mag-level siya. Ayan siya mga kaidiyas. Ayan, pantay na siya. Kanina kasi medyo malaki dito, pero konti lang naman, pero mas maganda ipantay na lang natin. So yun mga kaidiyas, hanggang dito na lang ang ating bibideo dito sa ating pagdi-DIY. Bali itong crossguard natin, tayo ang gumawa na ito, minodify natin. Bali stainless ang metal, ang materials natin dito. Kinabit natin yan kahapon. So hanggang dito na lang mga kaidiyas ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa ating ginawang video, at sana tulong tayo sa mga baguhan ng mga nagdi-DIY. Sana may konti kayong kuha na konting idea dito sa ating pag-DIY mga kaidiyas. So ayan, hanggang dito na lang mga kaidiyas. Ingat tayo sa araw-araw, ride safe, and